Magandang araw po, Pinnacle Village. A blessed Sunday to all. Katatapos lang po ng ating Pinnacle Live series patungkol po sa mga gawin ng isang mananampalataya na aayon po sa kaharian ng Diyos. We've entitled that series, The Upside Down Kingdom. At sa turo po ni Jesus, nakita po nating patuloy, ang paanyaya po niya ng isang mananampalataya ay lumago po sa atin hong pananampalataya. We have heard how Jesus, through the Sermon on the Mount, and we have heard it many times, that spiritual maturity is not just about the knowledge and the law of God, but we have seen it over again that it is about the heart that fully obeys and consecrates towards Jesus. Ang nais po ng Panginoon ay maging ganap at walang pagkukulang ang atin hong mga pananampalataya. Kaya tulad ho ng sinabi ho ng panulat po ni Santiago in the book of James, and many times in this book, the Sermon on the Mount and the message of the Sermon on the Mount was echoed. Sabi ho ng Santiago 1:4 sa Magandang Balita Translation, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Basahin po natin sa NIV, let us persevere, or let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya pag atin hong tinuloy ang panulat ho ni Santiago in the book of James, makikita ho natin na patuloy niyang binigyang diin sa maraming pagkakataon ang turo ni Jesus. The book of James has encouraged the church to live an upside-down, inside-out kingdom, not merely an external religiosity. If you will go to James 1, the latter part of James 1, you will see that as James emphasized it. Kaya't sa araw po na ito ay atin pong titingnan ng isang napakahalagang paalala ho ni Santiago patungkol po sa patuloy na pagsiyasat ng ating mga puso. Paalala tungkol sa isang realidad na kasalanan hindi napapansin at minsan ay hindi ho talaga kapansin-pansin because it is very subtle, and the reason why many times or at times it is really hard to admit it. Marami po itong anyo at kung hindi po natin haharapin, ay magugulat na lang po tayo dahil maaari ho itong makaapekto sa ating kapwa at makasira sa ating mga relasyon. If left unchecked, this sin can destroy even the witness of the church and the testimony of the followers of Christ to the world. And we will be looking at James 2. Atin hong titingnan ang Santiago 2 kung saan tinalakay ho niya ang tinatawag pong sin of partiality, or in our culture today, we have entitled our time together as the danger of playing favorites. Basahin po natin ang Santiago 2, 1 hanggang 13. Medyo mahaba po, pero tayo'y makinig. Let's lean in. Such a beautiful reminder from James. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang diyan o kaya'y sa sahig ka na lang umupo. Nagtatanggi kayo at humahatol ng mali. Verse 5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Verse 8, mabuti ang inyong ginawa kung itinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad pa sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangalunya, ang siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangalunya, ngunit pumatay ka man, nilalabag mo pa rin ang kautusan.
verse 12 and 13. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang hindi marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa isang maikling panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panahong ito na kami makakapakinig ng inyong salita. Dinadalangin na buksan niyo ang aming mga puso at isipan, na hindi ho, Panginoon, matangi ang mga laman ng aming puso lamang, kundi maituon namin ang aming mga mata sa inyo, at matutunan namin ang kabuuan, Panginoon, ng aming pananampalataya sa inyo. Yan ang inyong paanyaya sa amin. Isang buo at hindi nagkukulang na pananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik sa inyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin muli ang Santiago 2:1. Mga kapatid ko, bilang mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Pag pinag-uusapan po ang salita o ang talakaying pagkakapantay-pantay o sa atin hong kultura is equality. This discussion is very relatable to all areas of society. But it is important for us to note na sa atin hong talakayin sa umagang ito, ang binibigyan din ho ni Santiago po ay ang kanyang panulat sa mga mananampalataya. Kaya sa unang bahagi po ng kanyang sulat, kanyang binahagi po that this letter is addressed to a specific community, and that is the community of believers, the church. Ito po ay pahiwatig na maging ang unang iglesia po sa panahon po ni Jesus, sa panahon po ni Santiago, ay nakakaranas po ng hindi pantay-pantay na pakikitungo po sa kapwa. The challenge of the first century church are similar to what perhaps our churches in this time face. David Gusick said this, isa hong komentaryong binigay ho ni David Gusick. Sabi po niya, James wrote to a very partial age filled with prejudice and hatred based on class, ethnicity, nationality, religious background. In the ancient world, people were routinely and permanently categorized because they were Jew or Gentile, slave or free, rich or poor, Greek or barbarian, or whatever. A significant aspect of the work of Jesus was to break down these walls that divided humanity and to bring forth one new race of mankind in Him. Noong panahon daw po ni Jesus ay wala pong tinatawag na middle class. Ang mahihirap at mayayaman ay permanently categorized. Ang mga Hudyo at Hentil ay permanently categorized. Ang mga barbaro at mga Griego ay permanently categorized. Ngunit ang pagpasok ko ni Jesucristo at ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbagsak ng mga pader na ito na naghahati ho sa uri ng mga tao, hindi lang ng kanyang panahon, kundi hanggang sa kasalukuyan. In verse 1 is such a very intentional and straightforward introduction by James to address the issue. James was very clear and concise with his point. It is the untainted glory of Jesus Christ that bridges all the differences of people. It is through our identity in Christ that we are able to properly identify with others. Napakaganda ho ng kanyang panimula dahil pinaalala niya ho sa mga mananampalataya na bago pa natin pag-usapan itong pagkakapantay-pantay ay alalahanin muna natin ang ating mga sarili at kung sino tayo bilang mga mananampalataya. Na ang kalwalhatian ng ating buhay ay hindi nakabase sa panlabas kundi sa kalwalhatian ng ating Diyos. Kung naaalala po natin si Pablo, kanyang pinaalala sa iglesia ho ng Efeso. Sa Efeso 2:14-16. Ito ay sapagkat siya, pertaining to Jesus Christ, ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawa, kanyang giniba ang gitnang dingding na humahati, sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawalang bisa niya ang pag-aalitan. Ginawa niya ito upang magawa niya sa kanyang sarili na ang dalawa ay maging isang bagong tao, sa gayon siya ay gumawa ng kapayapaan. At upang kanyang pagkasunduin ang dalawa sa iisang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na dito ang pag-aalitan ay pinatay niya. This context specifically talks about
the divide between the Jews and the Gentiles. Muling pinaalala po ito ni Pablo sa Galatia 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay nag-iisa na dahil sa inyong pagkakaisa kay Hesukristo. Mula kay Santiago, patungo kay Pablo, dito ho pinakikita ang napakalaking problema ho ng panahon ni Jesus. Ganon din ho ang panahon natin ngayon. Napakalakas po ng di pagkakapantay-pantay at ang pagtatangi ho sa isang specific lang ho na grupo ho ng tao. At dito natin din ho makikita na dahil sa pagsilang at buhay ni Jesus ay naalis ang mga pader sa pagitan ng mayayaman at mahirap, bata, matanda, edukado at walang pinag-aralan. Ngunit kahit ang mga mananampalataya po ng panahon na yon at ng unang iglesia, maging sa pangkasalukuyan, ito ang katotohanan. Tayo ay nakakalimot. Kaya sa araw po na ito, atin hong muling binibigyang halaga at binabalikan ang mga aral na ito upang muli ho nating maalala ang mga salita at mga paalala rin po mismo mula sa bibig ng Panginoong Hesus na ang ating pananampalataya ay magiging ganap at buo kung tayo ay tamang makikiugnay at makikitungo sa atin hong kapwa. Basahin po natin sa English in the NLT version, a beautiful translation also of verse 1. My dear brothers and sisters, how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor someone over others? Ang salita pong favoritism sa Tagalog, paborito. Pag tinignan ho natin ang diksyonaryo, ang ibig sabihin ho niya, it's an unfair practice of treating some people better than others. And when James used this word, nung ginamit po niya ang salitang ito sa Griego po, ang salita po ay prosopolepsia. Ang ibig sabihin po niya is to receive according to the face. Or siguro sa atin hong panahon, ang ibig sabihin po nito is judging the book by its cover. Nung panahon pong yon, ang mga Hudyo po ay may tinatawag po sa kanilang kultura na partiality, kung saan po ang kanilahong pagbati po sa isa't isa ay ang pagyuko po ng kanilahong mga muka sa lupa. At kapag tinanggap po ang inyong pagbati ay papaangatin po ang inyong mga muka o ang inyong mga ulo. Such favoritism meant judging someone purely on superficial level. Kumbaga po, ang panunukat ay base sa panlabas na anyo nang walang pagsusuri ng tunay na pagkatao o tunay na kalagayan sa buhay. It is looking to see who someone is depending on his looks, his status, and his position before deciding how to treat the person. So, ibig sabihin po, itatrato kita base sa kung papaano kita nakita. Friends, not just in the time of Jesus or in the time of James, that they have lived in a world of partiality. We also live in a very partial world. Lahat po tayo ay may paborito. Do you agree po? Sino sa atin dito ang magsasabing meron ho tayong paboritong pagkain? Yung hindi ka nagsasawa na kahit araw-araw mong ulam yan. Paborito mo yan, kaya kakainin mo yan any time of the day. Sino sa atin dito magsasabing meron tayong paboritong damit? Yung madalas mo nahuhuli yung sarili mo na kasama mo yung kaibigan mo last week, tapos nagkita kayo ulit after a week. Yung suot mo last week, yun din yung suot mo ngayong linggong ito. Meron din tayong paboritong mga kanta, mga awit na minsan para na tayong sirang plaka sa pakikinig dito dahil kahit ang dami ng lumalabas na bago, yun pa rin ang laman ng playlist mo. Sa mga bata po, for the new generation, meron tayong tinatawag na bias o paboritong K-pop, P-pop, meron din minsang J-pop. But isn't it true also, friends, na ito hong sa mga paboritong bagay o mga bagay ho na atin hong kinatutuwaan, na nadadala rin ho natin ito sa atin hong pakikipagkapwa-tao. Meron din ho tayong mga paboritong tao sa buhay. Mahirap man pong aminin yan, pero sa maraming pagkakataon ay hindi po palaging pantay-pantay ang tingin natin sa ating kapwa. Minsan po, sadya,
Pero maaaring sabihin din natin na minsan ay hindi po talaga sinasadya dahil po sa ating mga kinagisnan. When we look around, isn't this the discussion in social media and the news? That a simple, unseen, subtle partiality in our hearts can actually be the root of a rippling effect of war, violence, and crime. Mahirap man pong aminin, we all play favorites. We play favorites as parents, bilang mga magulang. Pag tinignan ho natin ang Biblia, naalala po ba ninyo ang kwento ni Isaac at ni Rebecca? Paborito ni Isaac ang kanyang panganay na si Iso, at si Rebecca naman ay si Jacob. Naalala din po ba natin that there are times that we all play favorites as children? Paborito lang natin si nanay o si tatay dahil nakukuha natin ang ating gusto kay tatay kapag meron tayong papabili, si tatay agad ang bumibili para sa atin. Meron din ho tayong mga paboritong mga kaibigan. Meron din ho tayong mga paboritong katrabaho kasi magaang sa katrabaho. Hindi sumasakit ang ulo mo, siya ang favorite mong boss kasi hindi niya pinapahirapan ang buhay mo. At ang katotohanan po, maging sa loob ng iglesia, ay meron din ho tayong mga paborito. We are all prone to play favorites because we are human beings. Meron hong isang aral na ibinigay po si Dr. Caitlin Millett, a doctor of neurosciences from Harvard University. She once said in an article in Yahoo News, "Humans are wired for prejudice, but that doesn't have to be the end of the story. As human beings, we are flawed in our nature and left to ourselves without the help of God. All of us, we have our own biases." Kaya pag sa pagpapatuloy po natin sa talata po ni Santiago, James gives an example of favoritism from his cultural context. Mahalaga po nating salungguhitan po ito na mga susunod na talata po ay base sa konteksto ho ni Santiago. At mamaya titingnan po natin ang puso ho ng salita ng Diyos kung paano ito magiging relatable sa ating kapanahunan. Santiago 2:2-4, kung may pumasok sa inyong kapulungan na ang isang lalaki ay may singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, "Dito po kayo umupo," at sinabi naman sa mahirap, "Tumayo ka na lang dyan. Kaya isasahig ka na lang umupo. Nagtatangi kayo at humahatol ng mali." Intindihin lang ho natin na ang kontekstong ito ay hindi po tungkol sa kung ano ang dapat mong isuot sa araw ng pagtitipon o pagpupulong. Hindi po ito tungkol sa anong dapat na isuot pag pupunta ka sa Sunday service. Sa totoo lang po, lagi tayong hinihikayat na sa tuwing tayo po ay papasok sa templo ng Diyos. Ano man ang ating kalalagayan, we give our best because God deserves our best. But the context of this time or the illustration po of James pertains to how the ring symbolizes actually wealth and social status. Noong panahon po na yon, ang mga singsing po sa mga Hudyo ay normal lang po nilang sinusuot. Pero sa Romano po, ang mga mayayaman po ay nagsusuot po sa kanilang kaliwang kamay ng singsing. In fact po, meron hong mga singsing o mga rentahan ng singsing sa Roma na pwede ho ninyong pagrentahan pag may special occasion para ipakita lang ho kung ano ho ang inyong katayuan sa buhay at ang inyong it is a manifestation of your luxury. It's showing the people who you are. And eventually po, hindi lang ho ito sa society nangyari, kahit sa loob ho ng iglesia. Kaya po pinapakita ho itong mga paalala ho ni Santiago kung paano tutugon sa dalawang klase ng taong papasok ho sa sinagoga, yun nga ho ang gamit ho sa ibang salin, sa isa hong lugar ng pagtitipon ng mga mananampalataya. Dahil ang realidad po ay meron hong pagtatangi o may kinikilingan ho ang kultura ng panahon po ni Santiago. At yan din ho'y katotohanan na makikita ho natin sa atin hong kapanahunan. Tingnan po natin ito sa ating mga personal ho na buhay. Ano po bang kadalasang sanhi
ng pagkiling? What are the causes of favoritism? There may be a lot, but there are 3 that's usually the cause of favoritism. Una ho, na pwede ho nating masabi ay comfort. Yung comfort na hindi lang naman komportable ka sa kalalagayan, it's not just your outlook, but it is because you're just comfortable with the person. Comfort, mas komportable ako sa kanya. Dito na lang ako kasi mas familiar na kami sa isa't isa. She or he became my comfort zone. You know, I can be myself when I'm with this person. Kapag kasama ko siya, talaga namang komportable lang ako. Or let's try to be real. Pag inilagay po natin ang ating mga sarili sa halimbawa po ni Santiago, hindi po ba totoo na kahit ang kahirapan ay nagdudulot sa atin po to feel uncomfortable? Or iikot din po natin ang kwento. At for some of us, even wealth makes us feel uncomfortable. Pwedeng sabihin natin na yan ho ang realidad. Pag magiging totoo lang tayo, minsan nakakamit ho tayo ng mga tao, sabihin natin sa ating sarili, ayokong lumapit sa kanya. Kasi he or she is out of my league. Di ko siya abot, ito lang ako. Comfort. Even our insecurities become a place of comfort. Ikalawa po, selfish gain. Sariling pakinabang. Hindi po ba pagdating sa pagkakaibigan, isang example po niyan ay ang hirap, hindi ko siya masamahan kasi medyo minsan kapag kasama ko siya, naboboard talaga ako, hindi kami nagkiklik. Sa pamilya, nabanggit po natin kanina, paborito ko si tatay kasi binibigay niya kung ano yung gusto ko. Paborito ko si nanay kasi hindi niya ako pinapagalitan, diba? And in the example of James inside the church during his time, and even maybe it can relate also to our time today, if a person is rich or has high position, pwede nating masabi na they can do a lot for us. Whereas if they are poor, they cannot. Napaka-bigat po sa salin ng Tagalog para wala naman akong mahihita kapag siya ang aking inuna. Ang ikalawa po, sariling pakinabang. Ikatlo, pride, mataas na tingin sa sarili. Isang sa dahilan kung bato tayo may kinikilingan, ayaw ho nating ma-associate sa mga tao ho o sa grupo ho ng tao minsan na hindi ho katulad natin. At pwedeng ang tingin natin sa kanila ay mas mababa ho sa atin. Ayaw din natin na mapahamak na kasama natin sila. Kung titingnan nyo ho si Pedro po mismo, 2 beses, kung naalala po ninyo nung tinanong siya, kilala mo ba si Jesus? Tinanggi ho niya ng 3 beses. Pero sa Galacia po, may 1 beses na inopose po siya ni Pablo, si Pedro. Dahil yan din ho ang naging concern po ni Pablo sa kanya. Tumigil ho siyang kumain kasama ang mga hentil dahil makikita ho siya ng mga Hudyo. At ayaw po niyang ma-associate sa mga hentil. Alam po niyang siya ho ay huhusgahan. Sabi ho ni C.S. Lewis, a proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Ang kadalasan hong dahilan kung bakit ho tayo may kinikilingan, komportable, may pakinabang, at paminsan ho, ay ang taas ho ng ating tingin sa ating mga sarili. Mahirap po na aminin, pero pag tinignan ho natin ang paligid at maging ang ating mga puso, hindi po totoo po ito sa atin. Ikalawa po na maaari nating sagutin sa araw po na ito, ano po ba ang mga consequences? What are the consequences and the danger of favoritism? 2 bagay po ang gusto ho nating ipaalala sa atin. Ang pagkiling po ay ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ho ng pagkakahiwa-hiwalay. Favoritism divides people. Wag ho tayong lumayo, hindi po ba totoo po ito sa atin hong mga pamilya? Ang ilan ho sa atin, yan ho ang kwento ng ating buhay. Malungkot man, pero minsan ho, yan ho ang realidad na nararanasan ng mga magulang sa anak, ng mga magkakapatid. Kahit sa Biblia po, kanina nabanggit po natin si Isaac at si Rebecca. Sila ho ay nagkaanak at kung maalala po natin si Jacob po, mismo po na paborito po ng kanyang nanay ay nagkaroon din ho ng paborito, anak niyang si Jose.
At yan ho ang naging dahilan na bakit naging muntik ng maging mitsa ng buhay ni Jose, ang selos ng kanyang mga kapatid, at siya ay binenta. Even in the world today, where we seemingly give importance to equality, we still cannot stomach sitting with people who disagree with us. And sadly, if we will be honest, because we are human beings, this is also something that is true to churches. Nadadala po tayo sa pamantayan ng daigdig, kaya ginagawa po natin ang talakaying ito upang maalala po natin kung sino tayo at kung sino po ang Diyos na ating sinasamba. Ikalawa po na nagiging consequence at danger po ng favoritism, it undermines the gospel. Ang pagtatangi o pagkiling sa kapwa ay hindi po sang-ayon sa katangian at kautusan ng Diyos. Balikan po natin ang lumang tipan, Levitico 11:15, kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Pag tinignan po natin ang bagong tipan, isa sa maraming beses, mula rin po kay Pedro, kanya hong na-realize ito. Acts 10:34-35, basahin po natin sa Tagalog. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit tagasaan mang bansa. How does favoritism undermine the gospel? Ang hindi po pantay na pagtingin at pagtatangi sa kapwa ay hindi po sang-ayon sa puso ng Diyos. Ang ganda po ng sinabi po ni Warren Wiersbe, basahin po natin. Our Lord did not look at the outward appearance, He looked at the heart. He was not impressed with the riches or social status. The poor widow who gave her mite was greater in His eyes than the rich Pharisee who boastfully gave his large donation. Furthermore, He saw the potential in the lives of sinners. In Simon, He saw a rock. In Matthew, the publican, He saw a faithful disciple who would one day write one of the 4 Gospels. The disciples were amazed to see Jesus talking with sinful woman at the well, but Jesus saw in her an instrument of reaping a great harvest. Isa pong paalala rin ho ni John Phillips patungkol sa puso ng Diyos para sa lahat po ng tao, ang hindi pagkiling po ng Diyos sa kahit sino man. God is neither partial nor prejudiced in His dealings with the human race. The color of a person's skin, the size of his bank balance, the number of degrees he has after his name, or the place he holds in social hierarchy leaves God completely unimpressed. He treated everyone with the same love, the same interest, the same care and concern. He was not condescending when He was dealing with the sinners, and He was not compromising when He was dealing with those who occupied the seat of power. He gave the outcasts and the untouchables the same gentle, loving compassion that He extended to the scribes and the Pharisees. Sometimes the Lord did not approve the people's behavior, but He looked beyond that to the individual and their deepest needs and treated them with the dignity, no matter what. Friends, ang Panginoong Hesukristo po, ang puso po niya ay para sa lahat ng tao. Although we know that Jesus Christ has stood on His belief so firmly, He is the God who stands in both truth and grace. He had exclusive beliefs, but He exhibited radically inclusive behavior and invited His followers to do the same. As Pastor Amber would say it, the claims of Christianity are the most inclusive kind of exclusivity there is. Ulitin ko po. The claims of Christianity are the most inclusive kind of exclusivity there is. Ang ating Panginoong Yesus ay puno ng kagandahang loob. But friends, He never compromised holiness. He is the God who is full of truth, and He's the God who is full of grace. Ipagpatuloy ho natin ang paalala ho ni Santiago. Verses 5-7. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti.
Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Sa ating pagbabasa ho ng talata pong ito, atin ho dapat alalahanin ang mga naunang talata, pagkat hindi po hinahambing ni Santiago ang mahirap sa mayaman. Ito po ay hindi tungkol sa pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Ito po ay pagpapakita ng realidad ng kanyang kapanahunan at pagpapakita po kung paano ho tayo tutugon bilang mga mananampalataya. Ito po ay paalala sa pantay na pagtawag ng Diyos sa bawat tao. Tinatawag po niya ang ordinaryo at tinatawag niya rin po ang mayayaman. Huwag po nating kalimutan ang pagtawag ng Panginoon kay Job. Siya po ay mayaman at siya po ay sinuri ng buhay at pinakita ang kanyang katapatan sa Diyos. Huwag po nating kalimutan ang pagtawag at pagiging instrumento ni Jose ng Arimatea. Matapos ho na Panginoong Jesucristo po ay ipako po sa krus. Ngunit tinatawag din po ng Panginoon ang mga simpleng tao. Tinatawag din po ng Panginoon ang mga mahihirap. Nakita ho natin yan sa kwento ng maraming mga disipulo. Nakita ho natin yan sa pakiugnay po niya sa mga may sakit at mahihirap. Ang paglalakbay ni Jesus sa kanyang ministeryo sa tuwing siya'y nakikipag-ugnay sa mga simpleng tao ho ng kanyang kapanahunan. The point here is not that God chooses the poor over the rich, but that God chooses from amongst the poor even though the world does not value them. Friends, nakita ho natin, atin hong narinig ang sanhi at ang kinalabasan po, ang bunga po, if we practice favoritism, pagkiling po sa kapwa. At bilang ho mga tao, ang salita ho ng Diyos ay nagiging gabay ho sa atin, katulad po ngayon, upang mapaalalahanan po tayo ng mga bagay na mahalaga po sa puso ng Diyos. And so as we end today, would like us to answer one more question. How can we be inclusive like Jesus? Paano po ba natin maiiwasan ito pong pagtangi at pagkiling at magkaroon ho ng pusong katulad po ni Jesus? 3 bagay po ang maaring makatulong ho sa atin sa araw po na ito. Ang una po is to admit the biases in your heart. Ang pag-amin po ng mga bagay na kinikilingan po natin sa ating puso. Magbibilang ho tayo ng isang halimbawa, mga katanungan na maaaring simple, pero magbigay ho sa atin ng kaunawaan, paano ho natin aaminin itong mga kinikilingan ho natin sa ating mga puso. Halimbawa po, sa ating mga nanonood ng Facebook Live, ay bigla hong nag-login ang SB19 na si Pablo. O kaya naman po ay biglang kumatok sa ating mga on-site home gathering si Maloy ng Bini. O kaya sa ating mga on-site services ay bigla na lang hong sumama sa ating pagtitipon si Kath Den kasi wala ng Kathniel. At tapos ay tumabi pa sa inyo. Ano ang mararamdaman mo? Siguro ang ilan ho sa atin, sabihin natin, Pastor Marlene, hindi ako ganyan, hindi ako masyadong nai-impress agad. Pag may mga artista, chill lang ako. Kaya kapag may nakikita akong iba na parang grabe sila mag-react, diba? Parang hindi ako komportable dyan, Pastor Marlene. O kaya naman po, ang kabilang bahagi po ng kwento ay may pumasok ho sa atin hong kongregasyon at meron ho silang suot na parang hindi mo pumapinta kung kailan pa ho nila suot. Maaring ito ho ay isang tao ho na nagugutom at nanghingi lang ho sa atin hong mga food corner. Ano ho ang mararamdaman po natin? Maaring ang iba ho sa atin magsasabi po na bakit yung iba hindi nila tinutulungan, bakit yung iba hindi nila inaabot, kasi kung ako aabutin ko agad. Maganda naman ho ang pag-abot at maganda naman po na hindi natin sila papansinin. Pero dito rin ho, makikita po natin ang biases po ng puso ng tao. Even if we look at others' response towards the situation can also be the bias of our heart. We assume that we do not have bias, but we really have it in our pride. We may not be showing favoritism on the outside, but we are guilty of prejudice and accusing others of their doing. Dealing with the problem begins first and foremost by spelling out the problem in the heart. Narinig ho natin to sa ating talakay nung nakaraan. The heart of the problem is the problem of the heart. Kailangan ho nating
tanggapin na meron hong kailangang ayusin sa ating mga puso. Hindi ho natin maaayos ang mga bagay na hindi ho natin hinaharap at hindi ho natin mababago ang mga bagay na hindi po natin tinatanggap. Naging paalala ho yan ng Kawikaan 28:13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Friends, whether on the outside we're not showing favoritism, but our prejudices and our biases when we look at other people can also be the source of our prejudice. We have to come before God and admit it with all honesty. Kailangan ho natin magpaayos at aminin sa Panginoon ang mga bagay po na maaari pong kinikilingan ho ng ating mga puso. Ang ikalawa po na pwedeng makatulong ho sa atin para maiwasan po ang pagkiling o pagtangi ay ikalawa po, kilalanin ang mga tao ayon sa pagkakilala sa kanila ng Diyos. Acknowledge people through God's eyes. Ang ganda po ng salitang kilalanin, nung acknowledge sa Tagalog, because it goes to show that it's a process na hindi lang ho natin pwedeng husgahan ang ating kapwa base sa kung paano ho natin sila unang nakita o unang nakilala. We have to give people time. We have to build relationships. Sabi ho ng unang Samuel 16:7. In English, we will read it together because it's beautiful in the English translation. For the world sees not as a man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso ng tao at hindi ho sa kaanyuan ng kanyang panlabas. Sa daigdig ay nararanasan po natin ang panunukat base sa pagkakaiba. Sa ating daigdig ay mararanasan o nararanasan po natin na matawag ka base sa iyong kaanyuan at nakaraan o sa laman ng iyong bangko o sa itsura ng iyong suot. But listen to this, friends. As followers of Christ, bilang mga mananampalataya at iglesia at pamilya ng Diyos, hindi po ito dapat ang maging karanasan ng daigdig sa loob ng iglesia. Kung ang daigdig ay may panunukat, tayo po ay inaanyayahang pumasok sa isang mataas na uri ng pananampalataya na hindi po natin maparanas sa daigdig ang mga ito sa tuwing kasama po nila ang pamilya ng Diyos. Charles Swindoll said it beautifully, if there's one place where class distinctions should be broken down, it is in our places of worship, whether that be a literal hub, a center, whether that be a home church, whether even here po, in our Facebook Live, in our online, we open this because we want the word and the truth of God to be known by everyone. Discrimination over color, political persuasion, financial status, fashion, or appearance doesn't belong in the church, either inside or out its doors, in private or in public. Tingnan niyo po ito. Napakagandang paalala po sa atin. Hindi po ba ang katotohanan ng mga bahay panambahan o lugar panambahan ay ang presensya po at ng kalwalhatian ng Diyos? Kaya dahil po dito, kung tayo po ay nasa gitna ng kalwalhatian ng presensya ng Diyos, hindi na natin iisipin kung gaano kahalaga ang mga tao sa atin hong paligid. When we are in the presence of God, as the song says, when we look into your holiness, when we gaze into your loveliness, all the things that surround become shadow in the light of you. When we are standing in the glory of the Lord Jesus Christ, the value of everything around us becomes the same. Friends, we are not called to categorize people, but we are called as a church to care for the eternal well-being of every single soul who will enter the place of worship. Every single soul that will join our huddles, every single soul that is willing to serve with us, every single soul that is willing to say, I want to know the God that you serve. Bilang isang iglesia po, ang ating gampanin ay makitungo po sa tao. Hindi lang po para ho may matanggap po tayo mula sa kanila, kundi para ho tayo po ay maglingkod
sa kanila. John MacArthur said beautifully how the gospel is the great equalizer. The gospel is the great leveler, available with absolute equality to everyone who believes in the Savior it proclaims. Pag nakikita ho natin ang ating mga sarili at kung papaano ho tayo nakatanggap at pinagkalooban ng awa at grasya ng Diyos, at kung papaano ho tayo punong-puno ng Kanyang kabutihan, yan din ho ang magiging mata po natin para tingnan po ang iba. Kadalasan po, tayong mga tao, ang atin hong mga mata ay nakatuon po sa panghusga ng nakaraan at kasalukuyan ng isang tao. But as Warren Wiersbe would say, God looks at the future of a person. Do you remember the church in Jerusalem? When Paul was called by God, he used to be Saul. They were not comfortable with him. But you see, the Paul who was in a way judged by the people around him became a very faithful follower of Christ. That's why Pinnacle Village, wag ho nating kalimutang iabot ang ating mga kamay, ngumiti, at ibahagi ang pag-ibig po ng Diyos. Wag nating kalimutan kung ano ho ang pagkakilala ng Diyos sa ating kapwa, anuman ang kanilang estado sa buhay. Dahil anuman ho ang kanilang estado sa buhay, ang Diyos na namatay at nabuhay muli para iligtas po tayo, ang siya ring Diyos na namatay at nabuhay muli para sa Kanya. Kaya pinaalala ho ni Santiago sa verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang ikatlo po na makakatulong po sa atin to step out of favoritism, na hindi natin isabuhay itong hindi pagkakapantay-pantay na tingin sa iba o pagtangi o pagkiling sa iba, is to act with love and mercy to all. Makitungo ng may pagmamahal at awa para sa lahat. Sa buhay po natin bilang mga tao, may dalawang klase ho tayo ng tao sa ating buhay. Isa ho ay ang mga taong naglilingkod ho sa atin, at isa ho ay ang mga tao ho na atin hong paglilingkuran. Kadalasan ho, ang inclination ho ng tao ay magbigay po ng pahalaga sa mga taong naglilingkod ho sa atin. Mga tao hong maaring nagbibigay po at nakakatulong po sa atin na hindi ho masama. Pero ang paalala ho ng ating hong pananampalataya at paglalakbay sa Panginoon ay dapat din ho nating bigyang halaga ang mga taong ibinibigay po niya upang atin hong paglingkuran. Bilang mga mananampalataya at kung paano ho ipinakita ni Jesus sa kanyang buhay, wag ho tayong mga kalimot sa mga taong binibigay po niya sa atin upang mapaglingkuran at maipakita po ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Hindi ang mga nasa kapangyarihan at karangyaan lamang, kundi ang mga nangangailangan, ang mga uhaw, ang mga may sakit, ang mga balo at ang mga ulila. Yan ho ang naging unang paalala ni Santiago. Sa Santiago 1:24, ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harap ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng balo sa kanilang paghihirap. Ito ay upang maingatan ang kanyang sarili na hindi mabahiran ng sanlibutan. Ang ganda po ng naging dahilan na kung bakit daw kailangang mga ulila at balo ang ating mga matay nakatuon sa kanila, sapagkat dito po tayo mapag-iingatan na hindi ho tayo makain ng pamamaraan ho ng daigdig. Yan pong sabi ho ni Santiago, ito ay upang maingatan ang kanyang sarili na hindi mabahiran ng sanlibutan. Friends, when we are seated with people who are different from us, pag may mga panahon na hirap ho tayo makitungo sa mga taong hindi po natin tulad, at hindi na ho tayo aasa sa kalakasan nating magmahal, kundi sa kalakasan ng Diyos at kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos, dun po tunay nararanasan ang wagas at dalisay na pag-ibig ng Panginoon. Madaling magmahal sa mga taong tulad natin, madaling magmahal at abutin ang mga taong katulad po ng atin hong nakaraan o ng ating kasalukuyan. Madaling magmahal at magbigay awa sa mga taong kilala natin. Gayunpaman, bilang mga mananampalataya ay tinuturuan po tayong maranasan ng Diyos ang
lalim ng kapangyarihan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapakita ng awa sa mga taong hindi natin katulad. The very same reason why Jesus had to be born was to bring out and demolish all the walls and create a bigger and united family in Him. Kahit ang isang manunulat, a notable writer and a producer, Dave Gibbons, said this, na meron hong kagandahan, a different kind of love when we're exposed to culture and differences. It is about embracing a life of discomfort and venturing into places where we do not feel like going, doing things we don't wish to do, being with people we don't feel comfortable being with, serving them, loving them, helping them, all of which demonstrate a not of this world brand of love that is irresistible to all people and all places. Hindi po ba yan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin? It's so irresistible that it's not choosing any kind of color, race, status, or reality. Tayo po ay magtatapos po dito. Natapos po si Santiago sa versikulo 12 hanggang 13, sabi po niya, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang hindi marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Pinapaalala ho ng Panginoon na tayo ho ay nakaranas din ho nito hong kautosang nagpapalaya po sa atin, hindi para abusuhin at hindi para ipagmalaki, ngunit isang kautosang nagbibigay po sa atin ng kalayaang magmahal at magbigay din ng awa po sa iba. Ang kwento ho na ito at ang paalala po nito ni Santiago ay pagpapakita na ang tao ho ay he is actually inclined to give injustice to his fellow men. Ang kwento nga daw po ay isang magkapatid na nag-away po sila at nakita ho sila ng kanilang magulang. So sila po ay kinausap ng magkahiwalay. Tinanong po sila kung ano ang gusto nila dahil pareho silang nagkamali, pareho ho silang may maling ginawa kaya ho sila nag-away. So sabi nung nanay, sige, bibigyan kita, tatanungin kita, ano ang gusto mong parusa dun sa kapatid mo? Tinanong niya po yung isa. So yung isa naman po, tinanong niya rin, anong parusang gusto mong ibigay ko sa kapatid mo? So sinabi po niya, syempre po, pag tayo yung mga anak, di ba, talagang iisip ka ng bagay na, because it's unfair, you do not deserve mercy, I'm not gonna give you that. Yan ho ang human nature. Kaya ginawa po nung nanay, kung ano po yung sinabi po nilang parusa para dun sa kapatid nila, yun po ang ginawa nung nanay sa kanila. So, tinanong po yung dalawang bata kung ano po ang tingin po nila sa ginawa ng nanay nila. They think that it's unfair. Walang hustisya. It's not filled with mercy. Hindi po ba, kapag inisip ho nating mabuti, kadalasan ang atin hong pananaw sa atin hong kapwa ang siyang nagiging panukat ho nating tunay sa atin hong mga sarili. Friends, instead of using others for selfish gain, or disregarding anyone whose position doesn't benefit us, whether that be someone of different stature, someone who is very different from us. Actually, pinag-usapan pa po natin to nung nakaraan, yung loving your enemies, di ba po? Ang paalala po ng Biblia, in the writings of James, we are being instructed to act as people who know how much we have been given and forgiven, and extend that very same mercy to the people around us. Hindi lang po to a certain kind of people, to everyone that the Lord will bring into our lives. Kung ang tugon po ng daigdig sa pagkiling ay pulisiya at batas na nagpapatibay ng pagkakapantay-pantay, and don't get me wrong, madali po at mahalaga po at kailangan po ang mga prinsipyo, pulisiya at mga batas na ito upang mapanatili ang kaayusan. Ang naging tugon po ng Diyos ay pag-aayos ng puso. Sa isang daigdig na puno ng pagkiling na ang tugon ay pulisiya at batas at pagkakapantay-pantay, ang naging tugon po ng Diyos ay ang pag-alis ng mga pader,
na tunay na nagbibigay dibisyon sa puso ng tao. Ang naging tugon ng Diyos ay pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo, na hindi po pagklase ho ng pag-ibig na hindi po sa walang bahala po ng hustisya, kundi naging paraan upang makamit ang hustisya at makamit po ang pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na walang pinipili at pag-ibig na nagligtas at patuloy na nagliligtas sa lahat. Tayo po ay magtatapos sa isa pong awitin at ang awitin pong ito ay kwento po hango sa real life story or experience po ng manunulat. Basahin po natin ang kanyang testimony. Being a woman of color and growing up in church and youth ministry, I always had a distinct knowledge that even though I may not always be loved in the world, I knew when I came to the house of God and was in His presence that I was accepted and seen and fully loved by Him. That applies to all of us about not feeling accepted by everyone all the time. That's one of the things that really drew me to the heart of God as a young person. I was figuring out who I was, what I was about, and what I believed about God. One of the things that captured me about who Jesus is knowing that He did not die for perfect people. He did not die only for certain groups of people. He died for me, someone who is imperfect and figuring out life. We believe this is a timely song for a very beautiful reality of God's inclusive love and diverse creation. May this song minister to those who are in pain and exhort us all to fight for equality, just as Jesus has made a way for every single one of us. The gospel is all-inclusive. God welcomes us with open arms. May people would run into His arms and find His kindness, mercy, forgiveness, and love. From that place, we cannot see people the way that God sees people. What would the world look like if we all lived like we were forgiven, free, and loved? Ang krus po ng Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay, ay paalala po sa atin na anuman po ang ating kalalagayan, ang kulay ng ating mga balat, ang laman ho ng ating mga bangko, ang kotse na meron tayo, ang tirahan na meron po tayo, ang ating trabaho, lahat po tayo ay pantay-pantay sa krus ni Jesus. Siya po ay pinagkaloob po ng Ama sa Langit upang tayo po ay maligtas mula sa tunay po na kapahamakan. Dahil po sa awat, grasya at pag-ibig po niya sa atin, ay hindi po niya tinitingnan ang atin hong nakaraan. Ang tinitingnan lang ho ng Panginoon ay ang atin hong kinabukasan sa Kanya. Sa atin ho bilang mga mananampalataya, ang mga talatang ito'y paalala po ng ating panawagan na ibahagi po nating patuloy ang pag-ibig na wangis ng pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig po na hindi ho tumitingin sa kanyuan po ng atin hong kapwa, kundi lumalagpas po at tingnan ho natin sila sa mata ng Panginoong Jesus. Maybe you're listening right now and you've been a recipient of all the prejudice. Nakaranas ka ng panghusga, ng panunukat, at wala ka ng tiwala sa mga tao sa paligid mo sa daigdig. Nawa ang mensaheng ito'y maging paalala na may Diyos at meron ding mga taong patuloy na ginagamit ng Panginoon upang ipaalala sa iyo na mahal ka niya at ikaw ay kanyang pinapahalagahan. As we sing this song today, As I Am, come to God as you are, because His love is unconditional, His mercy overflows, and He will always look to you with a heart of compassion and a heart that sees your future in Him. Umawit po tayo ng awitin pong ito.
Tayo po ay magtapos sa isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat sa inyo. Nagpapakumbaba rin sa inyong paanan, Panginoon. Sa inyong kaluwalhatian ay tinatawag ho ninyo kami sa inyong paanan ng walang paghuhusga, ng walang pagmamata, ng walang pagkiling, Panginoon. The only bias that you have is your love for us. That sees beyond, O Lord, our realities, our weaknesses. Ang tanging kinikilingan ng inyong puso, Panginoon, ay ang aming kapakanan at ang aming kinabukasan. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, sa inyo. Salamat, aming Ama, na sa daigdig na ito na maraming panunukat at maraming pagkiling na nagaganap ay pwede namin kayong tingnan. At pwede ho kaming mapaalalahanan, Panginoon, na ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na may lalang sa amin, ay patuloy na nagmamahal, O Diyos, ng walang pagtatangi, pantay at dalisay. Salamat, Panginoon, sa paanyayang ilapit namin ang aming mga sarili sa inyo, sa inyong krus, O Diyos, na nagliligtas at nagbabago.
Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon na kami po, O Diyos, ay nanghusga. Sa mga panahon, aming Ama, na bilang mga mananampalataya ay naibabaling namin ang tingin namin sa mga tao at nakakalimutan namin tingnan ang pagkakilanlan niyo sa kanila at ang inyong puso para sa kanila. Humihingi rin kami ng tawad, Panginoon, sa mga panahon na maliit din ang tingin namin sa aming mga sarili, na nakakalimutan namin kung sino kami sa inyo, O Diyos. Panginoon, sa daigdig na ito na puno, aming Ama, ng diskusyon tungkol sa pagkakapantay-pantay, naway mahanap namin ang aming pagkakaisa sa inyo. Dinadalangin ang Pinnacle Village at ang mga iglesia, Panginoon, ay maging tahanan ng pagkakaisa at pagiging isa sa wangis ninyo, Ama. Tulungan niyo kami, mga mananampalataya, na maging tapat, buo at walang kulang sa aming pananampalataya, na matutong magsiyasat ng aming mga puso, tanggapin ang aming mga pagkakamali, kilalanin ang aming kapwa ng may mata ng Panginoong Hesus, at palaging punuin ang aming mga gawin ng pag-ibig at awa upang kayo, Panginoon, ay madakila sa lahat ng panahon. Pinapanalangin ng bawat relasyon ng mga magulang sa anak, ng mga magkakapatid, ng mga magkakatrabaho, O Diyos, ng mga magkakaibigan, Ama, at ng bawat iglesia, ng mga serve teams, ng mga huddles, ng bawat village, O God. We pray, O Lord, that we will be impartial like you, that we will not play favorites, but that we will be loyal and only biased to you, your ways, and your love. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you for today. We thank you for your reminders. We thank you for your word that changes us and transforms us to become like you every day. Sa aming pagbabalik ng aming mga ikapo at handog ng pagsamba, kayo lang, Panginoon, ang madakila at maparangalan. Maraming salamat po. We thank you, Father, and we give to you all glory, all honor, and all praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Pinnacle Village. See you again next Sunday.